Isa pong viral image ang yumanig sa buong crypto community. Isang screenshot mula sa XRPL Explorer ang nagpapakita umano na ang US Department of the Treasury ay gumawa ng XRP wallet. Mabilis itong kumalat at naging dahilan ng matinding haka-haka na baka pumasok na nga sa XRP ledger ang gobyerno ng Amerika. Pero ayon sa mga eksperto, ang katotohanan ay malayong malayo sa inaakala ng marami. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, paano nga ba nagsimula ang balitang ito? Sabi po rito ay a single image has sent waves through the crypto community. A dark theme XRP Explorer screenshot allegedly showing that the US Department of the Treasury had opened an XRP wallet. The post quickly went viral, sparking intense speculation that Washington had quietly entered the XRP ledger or XRPL, yet as experts soon discovered the truth behind this claim is far from what it seems. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Nagsimula po ang lahat sa isang screenshot na nagpakita ng XRP wallet na tila pag-aari po ng US Treasury. Maraming netizens ang naniwala na ito ang unang hakbang ng Amerika sa pagyakap sa XRP ledger. Sa unang tingin, parang totoo ito dahil may mga opisyal na logo at domain name ng Treasury. Pero nang sinuri ito ng mga eksperto, lumabas na kakaiba ang pinagmulan ng account. Sa market impact, sa unang bugso ng balita, umangat ng bahagya ang sentiment kay XRP dahil sa posibleng institutional adoption. Ngunit nang kumalat po ang balitang ito, ay fake. Yan, bumalik po sa normal ang market activity at nabawasan ang hype. Ngayon paano nga ba kumalat ang screenshot na ito? Yan, ang sabi po rito ay the rumor began circulating after prominent crypto users shared the screenshot on X. Among them was Dominos, whose post helped the alleged US Treasury XRP wallet gain massive attention. The image showed an XRPL account associated with the domain home.treasury.gov, complete with official-looking treasury seals and references to large trust lines involving Bank of America. Yan, kumalat daw po ang screenshot matapos itong i-post ng mga kilalang crypto influencers sa X. Ayan po si Dominos. Isa sa mga nagpasimula ay si Dominos na nagbahagi ng image ng XRPL account na may domain na home.treasury.gov at logo ng US Treasury. Ayan, kitang-kita po natin yung logo. Mayroon pa itong trust lines na nakalink umano sa Bank of America kaya marami ang naniwalang lehitimo ito. Sa market impact, kapag ganitong klase ng balita ang lumabas, madalas itong nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo dahil po sa hype. Ngunit kung mapatunayang peke, nagre-resulta po ito sa mabilis na correction sa market. Ngayon ay ano po ang natuklasan ng mga on-chain analyst dito? Sabi po rito ay independent blockchain analyst examined the wallet details, metadata, and transaction history through public XRPL explorers. According to multiple investigations, the wallet is not operated or authorized by the US Treasury. Instead, the activity patterns and network relationships trace the wallet's origin to addresses and entities unaffiliated with any government infrastructure. Ano nga bang ibig sabihin yan? Nang siyasatin daw po ng mga independent blockchain analyst ang wallet, lumabas na wala itong kaugnayan sa US Treasury. Ang metadata at transaction history ay tumuturo sa mga pribadong addresses or private addresses na walang koneksyon sa anumang government network. Ayon po sa mga eksperto, ang pattern ng galaw ng wallet ay hindi tipikal ng isang opisyal na ahensya ng gobyerno. Kaya sa market impact, ang ganito pong klase ng disinformation ay nakakaapekto sa tiwala ng mga investors. Kapag lumalabas ang mga fake claims, bumababa po ang kumpiyansa ng market at mas nagiging maingat ang mga traders sa pagpasok. Sunod na tanong ay bakit po sinasabing misleading ang screenshot? Sabi rito, the viral screenshot used design cues such as the Treasury logo, a QR code, and references to known banks to create an impression of legitimacy.
But XRPL explorers simply display whatever metadata users input on chain. This means that anyone can insert a URL or name to make a wallet appear official even when it's not linked to that institution. Ayan, ang ginamit daw po na screenshot ay mukhang totoo. Ayan, mukhang totoo nga. Dahil may logo itong treasury, QR code at pangalan ng mga kilalang bangko. Pero sa XRPL Explorers, pwedeng maglagay ng kahit anong pangalan or link sa metadata. Ibig sabihin ay kahit sino po ay pwedeng magpanggap na opisyal ang kanilang wallet. Kaya malinaw na ang larawang ito ay gawa-gawa lamang para magmukhang lehitimo. Sa market impact ay pinapakita po nito kung gaano kadaling gumawa ng fake wallet na may official looking metadata. Kaya importante po ang verification bago po mag-invest or mag-trade base sa ganitong mga post. Ngayon ay ginagamit na ba talaga ng gobyerno ang ganitong panlilinlang? Yan, sabi po rito ay cybersecurity experts have warned that similar tactics have been used before to spoof wallets, create fake trust lines, or falsely imply that a company or government is active on the blockchain. In this case, the evidence strongly suggests that the wallet was fabricated to appear authentic rather than being created by an official agency. Paliwanag po natin yan. Ayon daw po sa mga cybersecurity experts, hindi ito ang unang beses na ginamit ang ganitong taktika. Marami ng kaso kung saan ginagawa ang fake trust lines or wallet na parang pag-aari ng kanilang mga kilalang kumpanya. Sa kasong ito, malinaw na ginawa ang wallet para magmukhang totoo, ngunit walang anumang koneksyon sa tunay na ahensya ng gobyerno. Sa market impact, kapag kumalat po ang ganitong panloloko, lumalawak ang takot ng mga investors at maaring magdulot po ng short-term volatility sa mga coins tulad ng XRP. Ngayon ay paano po ba malalaman kung totoo ang isang government crypto wallet? Sabi po rito ay if the US Treasury decides to open a blockchain-based wallet or participate in tokenized asset pilots, they'd likely make official announcements, issue press releases, and share info through trusted government channels. As of report time, no such communication exists on treasury.gov or any official government platform. Yan, kung sakaling gumawa daw ng tunay na blockchain wallet ang US Treasury, tiyak na may opisyal na announcement tungkol dito. Maglalabas po sila ng press release at ilalathala sa opisyal nilang website na treasury.gov. Hanggang ngayon, wala pang anumang opisyal na komunikasyon or pahayag na nagsasabing mayroon silang XRP wallet. Kaya malinaw na ang screenshot ay wala pong batayan. Sa market impact, ang tunay po na kumpirmasyon ng gobyerno ay magdudulot ng malakas na rally, ngunit dahil wala pang ganitong balita, nananatiling neutral po ang market sentiment. Ano naman po ang sinasabi ng mga regulasyon tungkol dito? Sabi po rito ay the Treasury Department and its sub-agencies have strict rules for reporting digital assets. Any legitimate engagement with XRP or blockchain systems would be formally disclosed under federal transparency standards, not discovered through an unverified screenshot. Paliwanag natin yan. Ang US Treasury daw po ay may mahigpit na patakaran pagdating sa digital assets. Kung totoong gagamit po sila ng XRP, dapat itong iulat ng formal at may transparency. Hindi ito basta-basta lalabas sa isang hindi beripikadong screenshot. Kaya malinaw na kung totoo man ang plano ng gobyerno, dapat itong makita sa mga opisyal na ulat, hindi sa mga social media posts. Sa market impact, ang ganito pong mga alituntunin ay nagpapatatag ng kumpiyansa sa mga investors na ang mga tunay na balita ay laging dadaan sa opisyal na mga channel. Ano naman po ang tunay na katotohanan sa likod ng balitang ito? Sabi po rito ay Domino's post sparked a wave of excitement that underscored how quickly crypto narratives can spread. However, after extensive on-chain analysis and fact-checking, the claim that the US Treasury created an XRP wallet has been debunked. Until official confirmation appears from verified government channels, the wallet should be treated as inauthentic. Yan, matapos daw po ang masusing pag-aaral ng mga analyst na patunayang peke ang wallet na iyon.
Ayan, balikan po natin ulit yung screenshot. Yan, peke daw po ang wallet na ito. Ang post po ni Domino's ay nagdulot lamang ng maikling hype at maling interpretasyon. Hanggat walang opisyal na pahayag mula sa gobyerno ng Amerika, dapat pong ituring ang wallet na ito bilang hindi totoo or peke. Ipinapakita po nito kung gaano kabilis kumalat ang maling impormasyon dito sa mundo ng crypto. Pagdating po sa market impact, ang mga ganitong fake news ay maaari pong makaapekto sa short-term volatility, ngunit madalas din itong nauuwi sa pagbaba ng presyo kapag nalaman ng market ang katotohanan. At bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay malinaw na ang US Treasury ay hindi po gumawa ng XRP wallet. Isa lamang itong peking account na ginamit para magmukhang lehitimo. Ngunit ang insidenteng ito ay mahalagang paalala sa ating mga traders na huwag po tayong basta maniniwala sa mga nakikita natin sa social media. Dapat po nating verifikahin or i-verify ang bawat balita bago po tayo gumawa ng desisyon sa ating trading or investment. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita po kung gaano ka-vulnerable ang crypto market sa mga fake narratives. Kaya habang patuloy po nating sinusubaybayan sa XRP, mas mainam na maging mapanuri po tayo at huwag po tayo agad magpapadala sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.